Magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Senator Amy Marcos naghahasik ng maling kaisipan sa pag-update sa saligang batas. Well, I preferred to use the word update. Okay? Kasi naman po, that is the very purpose of this action. Ito nga sumablay na People's Initiative. Ang nangyari po, nagkabayaran, nagipong fee pools. Because mayroong mga sipsip na kongresista kay Martin Romualdez pumuronta. Ginamit ang mga sariling tauhan tapos nagbigay ng pera si congressman, mali pa ang paliwanag. Alam nila ang kanilang ipaliliwanag pero nasanay po sa kultura ng ayuda ang mga Pilipino, ginamit na nila na meron pong paayuda. Di ba? Ang ating si Congressman. O alam niyo ho ba na yung video na kumalat tungkol diyan, yan po ay ano yan, supposed to be para lang po yan sa kanilang office sa barangay Old Capitol Site sa UP. Banda ho ang lugar na yan. No? Ngayon, meron pong hudas sa kanilang opisina ni Congressman ng Congressman Rillo ng Quezon City, nakarating kina dun sa kinasasot. Kumalat tuloy. O kay sasot ba yun, kay Rocky. Kumalat tuloy. Tapos pinuntahan na sila ng ibang mga reporter. Oh. Tapos balita pa, nagtutuloy-tuloy pa rin ang mga papirma. Wala na. Nag-utos na ang Presidente Marcos na Senado na. Kaya lang, no, ito naman pong kanyang sista, si Sista Amy, duda ho sa kanyang mga kasama. I don't know, I'm not really sure kung totoo na duda nga po talaga siya sa mga ito. Ha? O ano lang talaga. Ito sinabi niya dito, from Politico. Senator Amy Marcos still has reservations. So may mga alanganin pa raw siya. Hanggang ngayon alanganin pa rin tungkol sa charter change. Mga kababayan, lilinawin ko lang po ito ang charter change po, magpapalit tayo ng konstitusyon. Okay? Pero ang isinulong po nila, economic provision, so hindi po entire constitution ang babaguhin. Okay? Merong mga bahagi lang nito, mga provisions nito na nagiging hadlang na sa sa kasalukuyang trend ng panahon, which is yung malayang makapasok yung mga mamumuhunang dayuhan. 'Di ba? Malaya namang makapasok sa atin. Ang problema because of the restrictions like the 60-40, so etong si dayuhan, kinakailangan kumuha pa ng kasosyo na majority sa Pilipino. O kapag ka majority ka sa korporasyon, you have the control. 'Di ba? So doon po nag-aalala ang mga negosyante na baka, putik na to, baka nakasosyo ko, sugarol. Ibig sabihin, mahilig mag-take ng risk. Imbis na magkaroon ng feasibility study muna to ensure, 'di ba, the success. Akaso mangyari, baka puro sugal, hindi ako makapalag. I only owe 40% lang. So since nalalaman na natin ang mga problemang ganyan, Amy Marcos knew that as well, dati pa. Pero ngayon, parang siya na yung protector. Alright, sabi niya dito, Senator Amy Marcos still has reservations about charter change despite the assurance of Senate President Mig Zubiri. No? So inassure sila ni Migs na ang proposed amendments, ito yung tama, amendments, will be limited to economic provisions. Pero ano ang sinasabi ni Super Ate? Baka mga moising, baka singitan na naman. No? Baka singitan ng kung ano-ano. Grabe. Ay, bumalik ka. Yan, baka singitan daw po ng kung ano-ano. Amy is still wary of charter change despite Senate's turnaround.
My goodness, hindi po charter change, politiko amendments lang. Specific lang yung aamyendahan. Okay, ngayon, ah, etong kanyang pangamba, mga kababayan, sinabi ni Senator Amy na hindi ko ipagtatanggol yung Cory Aquino, yung Aquino Constitution na yan. At kung merong ibang dapat na magalit, ako yon, kami yon. Dapat dati pa yan. Diba? Pero ngayon ayaw na niyang mabago. Bakit kanyo? Diba? Tapos tutol siya kay SMR, kay Martin Romualdez, kay Insan, na sabi nga niya, pabanjing-banjing lang yan eh. Talagang lukarit, ano? Pabanjing-banjing lang yan. Tapos ngayon, ewan ko ba, parang ang dating, wala namang kwenta dati yan si Martin Romualdez eh. Eh, patamba-tambalos-los lang yan, sabi ni Inday. Eh, di ba? Wala naman, banjing-banjing lang yan. Tapos biglang naging magaling ngayon, nakapagtataka. Yun po yung understanding ko ron sa sinasabi niya. Oh, kung meron bang tingin daw niya, meron daw nagkukuwerdas. Ibig sabihin, disusing tuta, no, kung merong debaterya, ito po naman si SMR po, di susi. Sunod-sunuran po sa ibang tao na mabe-benefits, 'di ba, gaya na sa charter change. Oh, kaya lang why accusing Martin Romualdez, 'di ba? Na mismong reporters po nagsasabi na wala naman silang naririnig na anumang pahiwatig galing sa kanya na gusto niyang magpresidente in the future. Hmm. Oh, ngayon, ang nakikita ko naman din dito, ang dami nating nakikita eh. Hindi po kaya, gaya ng tanong ko kanina, hindi po kaya ito simply to protect or protecting the Constitution na hindi po mangyari yung baka ano, kung ano-ano mapasukan ng term extension, yung removal ng term limit. At baka biglang alisin daw at kumandidato itong si BBM, nako at maging presidente uli, patay ang kanyang alaga. Hindi kaya ganon? Di ba to ensure na si VP Sara ay magiging presidente? Senator Amy Marcos, nilaglag ka na ni Maharlika bilang the source, hindi ka pa rin nagsasalita. Hmm. Sa akin, yun lang nakikita ko kasi masyadong overprotective. 'Di ba? Mas pinili niyang maging opposition, pero kasi sabi nga niya, I just simply wanted to um, preserve preserve the unity or the unity team, sorry. Naman labo naman nun. Hmm. Oh, ayan Romualdez, Bax, Zubiri-led resolution. Oh, yung inaalala ng Kongreso na, "Ay, hindi, ang dami yun, 300 kayo eh. 300 kayo mahigit. Pagka nagbotohan tayo eh, kahit tama punto namin, tunaw kami." Oh, kaya sabi ni Zubiri, mabuti pa magkanya-kanyahan tayo ng botohan. Magdebate kayo bilang kongresista, magdedebate kami bilang senador. Magbobotohan kami. Oh, para makuha natin ang two-thirds. Sa inyo, two-thirds din. 'Di ba? So, um, ito pa. Sabi diyan, this resolution, using the mode of constitutional assembly, is a decisive step towards amending. Yeah, this is the right term. Amending the 1987 Constitution, particularly in terms of relaxing economic provisions. Ang higpit kasi ng economic provisions doon. Talagang restricted restricted talaga ang mga negosyanteng dayuhan. Tapos invite tayo ng invite, 'di ba? So sabi niya, our nation stands on the cusp of transformative economic growth, and it is imperative that we adopt our constitutional framework to the evolving global economic landscape. This is what I was saying. Sapagkat ang Constitution po, mga kapatid, mga classmates, dapat po ito ay flexible. Dapat madali itong i-adapt sa pangangailangan ng panahon. And the global trend is this. Wala tayong state capitalism, pero merong nakukuha ang presidente ng mga willing na mag-invest dito. So the only thing that the government must do, eh, two things if I'm not mistaken. Number one is to relax the economic provisions ng Constitution. Maging flexible. The US Constitution has been updated 27 times. Ang Pilipinas,
more than 27 times na yatang tinangka, pinag-aralan, ang pagbabago sa saligang batas, pero when it comes to facing the public pressure, wala na, 'di ba? Hindi na natutuloy. Kaya ginagawa nila, papanukala 'yan kung kailan mag-e-end ang term nila. Just, to create an impression na, makabayan talaga sila, that they're really for the people. Pero ang totoo, alam nila they will be running out of time. The amendments proposed are not just timely but necessary to unlock the full potential of our economy, fostering a more competitive, inclusive, and robust economic environment, sabi ni Speaker Martin. Ito naman, sabi niya, ito yung statement ng dalawa, dalawang hindi pinagtitiwalaan ni Senator Amy. While we respect and recognize the people as our sovereign, with the right to call for constitutional change, we must guard against any attempt to revise the Constitution by exploiting our democratic process under the guise of people's initiative. Sabi ni President Marcos Jr., sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? Di ba? Then ito naman si Martin, sabi niya, as Speaker of the House, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution. Meron na po ginawa si Zubiri. Yan, this resolution, using the mode of constituent assembly, is a decisive step towards amending the Constitution, particularly the terms of relaxing the economic provisions that currently restrict the entry of foreign direct investments into the Philippines. Alam niyo ho, wag na sanang magpaka-plastic din, hindi lang si Senator Amy, maging ang mga ilang kababayan natin. Bakit? Nung time ni Duterte, putrakes, hindi nga lang economic provisions ang gusto niyong baguhin Hindi lang not just FDI. Ang gusto ninyong mangyari, buong maging federal ang sistema rito sa Pilipinas. Na mag-federal system. Magpapalakas po 'yan ng mga private armies. Mm. Pagka nag-federalismo tayo. Eto kay Senator Amy, itong mga pangaharang na ginagawa niya, nakikita ko lang rito, gusto niya lang po talaga na makapwesto si masiguro na ang kanyang katropa, si VP Sara, magiging presidente na walang kumbaga ka-hassle-hassle. Walang mandaraya, 'di ba? Walang alingas-ngas. So yun lang. Kasi kung mangyari yung kanyang sinasabi rito na baka pasukan ng kung ano-ano, alam niyo na. Pero maliwanag ho Ilan na yung reassurance dito sa kanya, 'di ba? Nag-file ng resolution, mga kababayan. Itong resolution, itong galing kay Zubiri, ito po ang magsisilbi na guidelines nila or delimitation kumbaga sa thesis, delimitation. So hanggang dito lang yung ating saklaw. Oh. So kung ayaw niya lamang na ang nakita ko kasi rito talagang pinupunto lang niya is hindi yung matulungan ng mga Pilipino na magkaroon ng mga foreign investors dito, mag-create ng maraming trabaho. Bagkus ang sa kanya lang is okay. Sa kanya, ang nakita ko lang rito, ang gusto lamang niya masiguro niya na ma-preserve niya ang status quo, na maprotektahan niya na mas maprotektahan ang interest ng mga Duterte, masiguro na walang term extension and at the same time matapos man ni PBBM ang kanyang termino din
na 'di ba? Si Sara ay malaking-malaki ang tyansa na ito po ay maging presidente ng Pilipinas. Sa paraan po ng, siyempre legitimate process, halalan. Kasi kung magkakaroon nga naman ng term extension, so magiging presidente pa rin si PBBM, which is hindi naman gano'n ang gusto nilang mangyari, 'di ba? And there were so many times na sinasabi na ng economic provisions lang. Di ko lang alam talaga kung nakakaintindi si Senator Amy Marcos, 'di ba? O gusto lang niya, siya lang yung iniintindi, 'di ba? Alin lang naman po 'yan sa tatlo, eh. Oh, protecting the chance, 'di ba? The assurance na after BBM's term, then si Sara magiging presidente. O kaya naman matigas lang talaga siya, sanay lang po siya na siya lang yung pinakikinggan ng lahat. Dahil, siyempre lumaki na anak ng presidente. Oh, hindi ko sinasabing spoiled brat, ha, kasi tatamaan diyan si PBBM. Oh, 'di ba kasi nga easy go lucky si PBBM. Pero nagre-reflect po yung katangian na yan dito kay Senator Amy Marcos, eh. Namamangka ba sa kabilang ilog, eh, delikado siya baka malaglag siya. Ay naku, matindi 'to. Kakabalik lang nila sa puwesto, 'di ba? Ang, puwesto ng kapatid niya ni Ading, eh, trial and error sa mga Filipino. Tapos maganda naman yung nagiging resulta, 'di ba? Yung, yung kawalan ng trabaho 3.4 something na lang ng percentage, konti na lang. Hmm, Tapos gumaangat naman, gumaganda naman yung takbo ng, ekonomiya natin. Oh, saan ka pa? Ang presidente mo, 'di ba, malakas ang loob na banggain ng China pagdating diyan sa pulisiya sa West Philippine Sea. Hmm, 'Di ba? Walang hiya, oh. Sa ngalan ng Ama. Ginagamit lang niya lagi yung tatay niya, eh, 'di ba? Ayun, ano kayang gawin na ano, ano 'yun, kaya ang gawin natin na supporter kay PBBM, wag na nating iboto si Amy. Well, gano'n na nga talaga po yung dapat na mangyari. Tutal ang katwiran din naman niya at ito lilinawin ko bago ko ituloy, hindi po ako pabor na siya po ay, tawag dito, um, ano nga yung tawag doon? Meron nakalimutan ko, eh, oo, teka. Correct, 'di ba? Hindi naman 'yun ang turo ni Apple Pie, eh. Ay, opo. Eh, akala ko ba para sa bayan, eh, 'yun na nga, eh, parang ano siya, eh, para sa mga Duterte. Hindi, eto naalala ko na, sabi niya, eh, tawag diyan, bukod sa yung gusto niyang i-preserve ang unity, natatawa lang po ako bakit. Hindi naman po siya ano, Uniteam, hindi naman po siya bahagi ng Uniteam. Hindi siya bahagi ng Uniteam, ng coalition na 'yun, oh. Tapos, ah, eto pa, ah, grabe naman kayo. Naalala ko balita, nag-support sa NPA nung panahon ni Apo Lakay, pero hindi kaya nadadala si, Nanang. Naku, eh, baka. Well, totoo namang nakakadismaya, eh, 'di ba? Ito yung sabi niya nga, oh, um, sinasabi nila na blood is thicker than water. Well, para sa akin naman kasi, eh, mas matimbang ang, bayan. Ang tanong po ito, pinakamalalim kong tanong ito, kaninong bayan? 'Di ba? O para ba sa bayan o para sa interes ng kung sino? Senator Amy Marcos, 'di ba? Gaano, gaano kalalim 'yan, gaano kabigat yang interes na 'yan
para ang sariling pamilya mo ilaglag mo, ipahamak mo. Ang ginagawa niya po kasi rito nagfi-feed siya ng maling kaisipan o pagdududa laban sa kanyang mga kasama. So ngayon ang nangyayari yung mga kababayan natin, naiisip nila na, putra gusto si ano, BBM gustong manatili sa kapangyarihan, pinagbigyan ko na nga lang 'yan, binoto na nga lang namin 'yan, eh. Kasi baka iba kaysa sa tatay niya. 'Di ba chance na sana 'yun, na madagdagan ng mga supporters sa family nila. Pero siya mismo nagbibigay ng maling kaisipan. Papaano na 'to ngayon? Ay naku, Senator Amy Marcos. Ang dapat pong ginagawa ni Senator, ganito, sagutin niya ng malinaw yung akusasyon sa kanya ni Maharlika na siya yung the source doon sa akusasyon na may video na bumabatak si PBBM. 'Yun po yung dapat niyang inaasikaso. Bakit? Dapat naman kasi ang, Senate Ethics Committee, eh, pinasasagot na ito. Dapat, 'di ba, binibigyan na 'to ng notice. Kasi kapagka napatunayan na marites ka lang, tsismosa ka lang talaga, abay dapat ang Senate Ethics Committee tanggalin siya sa puwesto. Because the Filipino people doesn't deserve that kind of senator. 'Di ba, 'di bale nang matulog ka, 'wag ka lang tsismosa. Kasi ang mga tsismoso, tsismosa, magko-contribute po sila ng maling kaisipan, eh. Maling kaisipan ang natanggap ng mga tao, maling desisyon, 'di ba? Maling desisyon. Oh, ay naku. Set aside, tabi muna natin si Senator Amy Marcos.